Isang taos-pusong kumusta sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Miana at maligayang pagbabalik sa hapdi at kilig, ang tahanan ng mga kwentong sumasalamin sa ating mga buhay. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa mga taong pinagkatiwalaan at minahal mo ng buong buo. Paano kung ang mismong mga taong sinandalan mo ang siya palang gigiba sa mundo mo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lucia. Mag-empake ka na, Lucia. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng sahig na marmol sa kanilang sala. Walang emosyon, walang bakas ng 15 taon na pinagsamahan nila. Natigilan si Lucia sa may pintuan, bitbit pa ang bayong na puno ng sangkap para sa adobong paborito nito. Ang pagod mula sa maghapong pagtuturo ay biglang napawi, napalitan ng isang pagkalito na kumalat sa buong sistema niya. Rick, anong, anong sinasabi mo? Uuwi na si Marco galing sa practice, magluluto pa ako. Hindi siya pinansin ni Ricardo. Nagpatuloy ito sa pagsasalin ng alak sa isang baso. Hindi na siya dito uuwi. Sinundo na siya ng kapatid ko. Doon muna siya. Bawat salita ay parang isang piraso ng yelo na tumutusok sa kanyang dibdib. Ibinitaw niya ang bayong. Ang mga kamatis at bawang ay gumulong sa sahig. Hindi kita maintindihan, Ricardo. Anong nangyayari? Humarap ito sa kanya. Sa wakas. Pero ang mga matang tumitig sa kanya ay hindi na ang mga matang minahal niya. Estranghero. Ito ay isang estranghero. Simple lang, Lucia. Ayoko na. Ayoko na. 2 salita. Sapat na para gumuho ang mundong binuo niya. Ang mga pangarap na itinahi niya para sa kanilang pamilya, para sa kanilang pagtanda. Dahil ba? Dahil ba sa kanya? Nanginginig ang boses na tanong ni Lucia kahit alam na niya ang sagot. Nakita niya ang mga resibo, ang mga text message na hindi sinasadyang nabasa. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ni Ricardo. Isabel is more practical. Alam niya kung anong gusto niya sa buhay. We're looking at the future, Lucia. Future, practical. Ang mga salitang yon ay parang sampal. Ang lahat ba ng sakripisyo niya ay hindi praktikal? Ang pag-iwan sa sariling mga pangarap para suportahan ito? Ang pag-aalaga kay Marco? Ang pag-aasikaso sa bahay na ito na minahal niya na parang sariling anak? Nanlamig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pamilyar na katad ng kanyang handbag. Ang regalo nito sa kanya noong kanilang anibersaryo. Hinigpitan niya ang hawak dito, ang mga buto sa kanyang daliri ay namuti sa diin. Ang lahat ng pinaghirapan natin, itatapon mo lang ng ganong-ganon. Halos pabulong niyang sabi. Anong pinaghirapan natin? Tumawa si Ricardo, isang tawang walang saya. Lucia, teacher ka lang. Ako ang nagtaguyod sa pamilyang to. You should be grateful. Doon na nagsimulang mamuo ang galit sa puso ni Lucia. Tinutulak ang paunang pagkabigla. Grateful? Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Hindi mo alam ang buong kwento, Lucia. Ang mga salitang yon ay nagbitin sa hangin, puno ng misteryo na lalo lang nagpadagdag sa kanyang sakit. Anong kwento? Anong hindi niya alam? Lumakad si Ricardo palapit sa pinto. Binuksan ito. Isang malinaw na pagtataboy. Hindi makagalaw si Lucia. Ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa sahig. Ayaw niyang umalis. Ito ang kanyang tahanan. Umalis ka na. Ulit ni Ricardo. Mas matigas na ngayon. Nang hindi pa rin siya kumilos, yumuko ito ng bahagya. Ang muka ay malapit sa kanya at bumulong ng mga salitang siyang tuluyang dumurog sa natitira pa niyang pagkatao. Umalis ka na, bago pa malaman ng lahat kung anong klaseng ina ka talaga. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at isinara ang pinto. Malakas. Panghuli. Hindi alam ni Lucia kung gaano siya katagal na naglakad. Ang mga ilaw ng poste
at sasakyan sa Quezon City ay nagmistulang mga bituing malabo sa kanyang mga matang puno ng luha. Bawat hakbang ay mabigat, bawat hininga ay parang may nakadagan sa kanyang dibdib. Isa lang ang lugar na pumasok sa isip niya. Isang kanlungan. Ang bahay ng ate niya, si Lorna. Nanginginig ang kamay ni Lucia nang kumatok siya sa pinto. Ilang sandali pa, bumukas ito. "Lucia, anong ginagawa mo dito? Gabing-gabi na." Gulat na tanong ni Tita Lorna, bahagyang nanlaki ang mga mata. Hindi na napigilan ni Lucia. Bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya tinitiis. "Ate." Iyon lang ang lumabas sa bibig niya bago siya niyakap ng kapatid. Sa loob ng ilang saglit, naramdaman ni Lucia ang isang pamilyar na init, ang yakap ng kanyang ate. Ngunit nang magsimula siyang magkwento tungkol kay Ricardo, kay Isabel, sa malalamig na mga salita, sa pagsasara ng pinto, unti-unting lumuwag ang yakap ni Tita Lorna. "Baka naman nagkamali ka lang ng dinig, Lucia," sabi nito. Umupo sa kanilang lumang sopa. "Alam mo naman si Ricardo, mainit lang ang ulo." "Hindi ate, malinaw na malinaw." Giit ni Lucia, pinupunasan ng kanyang mga pisngi. "May babae siya." At pinalayas niya ako. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Tita Lorna. Kumuha ito ng isang basahan at nagsimulang punasan ang isang mamahaling platong porselana na nakapatong sa mesa. Regalo ni Ricardo noong nakaraang Pasko. Maingat ang bawat haplos nito sa plato na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa silid. Ganyan lang talaga ang mga lalaki. Minsan ay nadadapa. Sabi nito, hindi tumitingin kay Lucia. Ang mahalaga ay ang pamilya. Ang buong pamilya. Kailangan mong maging mas pasensyosa. Hindi makapaniwala si Lucia sa kanyang naririnig. "Pasensya? Ate, pinagtataksilan ako." "At anong gusto mong gawin ko? Makipag-away kay Ricardo?" Tumaas ang boses ni Tita Lorna. "Lucia, isipin mo naman kami. Isipin mo ang pangalan ng pamilya. Huwag kang gumawa ng eskandalo." Biglang naalala ni Lucia ang lahat. Ang pagpapaospital sa kanilang ina na si Ricardo ang sumagot. Ang allowance na buwan-buwang ibinibigay ni Ricardo kay Tita Lorna. Ang utang na loob. Isang tanika lang ngayon ay ginagamit na panakal sa kanya. Kaya ganito na lang? Halos walang boses na sabi ni Lucia. "Hahayaan ko na lang siyang yurakan ang pagkatao ko dahil may utang na loob tayo sa kanya?" Itinigil ni Tita Lorna ang pagpupunas sa plato. Tinitigan niya si Lucia ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay hindi na nag-aalala, kundi malamig at may babala. "Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, Lucia. Maselan to. Masyado kang emosyonal." "Sino ba namang hindi magiging emosyonal, ate? Inagawan ako ng asawa, at ngayon, mukhang pati pamilya ko. Kinakampihan pa siya." Tumayo si Tita Lorna. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pagkadismaya. "Bumalik ka sa asawa mo, Lucia. Ayusin mo to." Umiling si Lucia. Ang mga luha ay muling dumaloy. Ayaw na niya sa akin. Pinalayas na niya ako. "Kung gayon, gumawa ka ng paraan." Tumaas muli ang boses nito. "Huwag mong hayaang masira ang lahat dahil lang sa pride mo. Kung hindi..." Huminto ito na para bang tinitimbang ang bigat ng susunod na sasabihin, "Baka pati ang guardianship kay Marco mawala pa sa'yo." Ang salitang guardianship ay tumama kay Lucia na parang kidlat. Ang anak niya, si Marco. Ginamit ni Ricardo ang pagiging ina niya laban sa kanya. At ngayon, pati ang ate niya. Doon na pagtanto ni Lucia. Wala siyang kakampi. Ang kanlungang hinahanap niya ay isa palang pader na walang malabasan. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang luha. Wala nang salitang lumabas sa bibig niya. Bawat segundo na manatili siya sa bahay na yon ay parang pagtataksil sa sarili niya. Tahimik siyang lumabas, pabalik sa malamig at madilim na gabi. Ngayon, ang bigat sa kanyang dibdib ay doble.
Ang sakit ng pagtataksil ni Ricardo ay sinamahan ng sakit ng pag-iwan sa kanya ng sarili niyang kadugo. Siya ay tunay at ganap na nag-iisa. Kinabukasan, humarap si Lucia sa salamin. Ang mga mata niya ay maga. Ang kanyang kaluluwa ay pagod. Ngunit isinuot pa rin niya ang kanyang uniforme. Maingat siyang naglagay ng kaunting kolorete sa mukha. Hindi para magpaganda, kundi para magtayo ng isang pader. Ang uniforme ng isang guro ay isang baluti. At ngayon, kailangan niya ito higit kailanman. Pagpasok pa lang niya sa gate ng eskwelahan, naramdaman na niya. May iba. Si Gianni Reyes, ang laging unang bumabati sa kanya ng good morning, ay biglang umiwas ng tingin at nagkunwaring may hinahanap sa bag. Ang mga estudyanteng dati tumatakbo para magmano sa kanya ay nagbubulungan na lang habang siya'y dumadaan. Ang hangin ay mabigat. Bawat tingin ay parang isang karayom. Ang pinakamatindi ay sa loob ng faculty room. Isang grupo ng mga guro ang masayang nagtatawanan sa isang sulok. Ngunit nang pumasok si Lucia, isang pader ng katahimikan ang biglang itinayo. Ang tawa ay namatay. Ang mga ngiti ay naglaho. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa na para bang wala siyang narinig, na para bang hindi siya umiral. Ang katahimikang yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Si Aling Nene lang mula sa kanyang maliit na pwesto sa karinderya ang nagbigay sa kanya ng isang tingin. Isang tingin ng awa at pag-aalala, bago ito muling yumuko sa kanyang ginagawa. Sinubukan ni Lucia na baliwalain ang lahat. Pumunta siya sa kanyang mesa at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga lesson plan. Ngunit ang lason ng hiya ay nagsimula. Nang kumalat sa kanyang ugat, nararamdaman niya ang mga matang nakatutok sa kanyang likod. At pagkatapos, dumating ang pinagmulan ng lason. Si Isabel. Pumasok ito sa faculty room na may dalang isang mamahaling designer bag. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng umaga. Mukha siyang isang perpektong ina, isang respetadong miyembro ng komunidad. Binati niya ang lahat. Nang makita niya si Lucia, tumigil siya sandali. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling ngumiti. "Oh, Ma'am Lucia, good morning." Bati nito. Ang boses ay matamis na may bahid ng lason. Hindi sumagot si Lucia. Tumangulang siya. Nagpatuloy si Isabel papunta sa opisina ng principal, si Mrs. De Leon. Mula sa salamin ng opisina, nakita ni Lucia ang eksena. Ang masayang pagbati ng principal, ang pag-upo ni Isabel, ang kanyang pagkilos na puno ng pag-aalala habang may sinasabi, ang paghawak pa nito sa braso ng principal na para bang may ibinabahaging isang mabigat na sekreto. Nang lumabas si Isabel, nginitian niya ulit si Lucia bago umalis, isang ngiti ng tagumpay. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang principal. Ang dating mainit na pakikitungo nito kay Lucia ay napalitan ng isang malamig na profesionalismo. "Mrs. Santos," sabi nito, "just focus on your class for today." Sa loob ng klase, sinubukan ni Lucia na maging normal para sa kanyang mga estudyante. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang leksyon, isang estudyante ang nagtaas ng kamay. "Ma'am," tanong ng bata na may inosenteng pagtataka. "Totoo po bang, may sakit daw po kayo?" Natigilan si Lucia. Ang tisa na hawak niya ay nabitawan at nahulog sa sahig. Nang matapos ang araw, pagod na pagod si Lucia. Hindi dahil sa pagtuturo, kundi dahil sa pakikipaglaban sa mga bulong at tingin. Habang nagliligpit siya ng gamit, isang tunog ang narinig niya mula sa kanyang laptop. Isang bagong email mula sa administration office. Ang subject, mandatory, psychological health and wellness assessment. Binuksan niya ang email. Ang mga salita ay formal, malamig at walang awa. Inaatasan siya na sumailalim sa isang serye ng mga pagsusuri sa kalusugang pangkaisipan upang matiyak ang kanyang kakayahang
magampanan ang kanyang mga tungkulin. Doon na niya naintindihan. Ito na yon. Ang simula ng plano nila. Hindi lang ang kanyang asawa ang gusto nilang kunin. Hindi lang ang kanyang tahanan. Pati ang kanyang pangalan, ang kanyang propesyon, ang kanyang pagkatao. Unti-unti, gusto siyang burahin ni na Ricardo at Isabel sa mundong kanyang ginagalawan. Ang maliit na kwartong inuupahan ni Lucia ay amoy luma at alikabok. Isang kama, isang maliit na mesa, at isang aparador. Ito na ang kanyang mundo, malayo sa maaliwalas na bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Dito, ang katahimikan ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng pagkakataon para marinig ang sariling tibok ng puso. Isang tibok na puno ng takot. Isang hapon, habang naghahanda siya ng merienda para sa pagdalaw ni Marco, may kumatok sa pinto. Isang delivery man na may hawak na isang malaking brown envelope. Para po kay Mrs. Lucia Santos. Ang pangalan niya ay Tunog Banyaga sa tenga niya. Pinirmahan niya ang resibo, ang kamay ay bahagyang nanginginig. Nang maisara niya ang pinto, tinitigan niya ang envelope. May selyo ito ng isang law firm na hindi niya kilala. Dahan-dahan niyang binuksan. Ang paghinga niya ay naging mabilis at mababaw. Ang mga unang salita sa dokumento ay tumalon at sumampal sa kanya. Petition for sole custody and guardianship. Bumagsak si Lucia sa upuan. Ang mga letra ay nagsimulang lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Respondent Lucia Santos has been showing signs of severe psychological instability, exhibiting erratic and unpredictable behavior, making her an unfit parent, a danger to the child's emotional and mental well-being. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ngunit nakasulat ang mga ito sa isang opisyal na papel na para bang mga katotohanang hindi mapag-aalinlanganan. At sa likod ng petisyon, naroon ang mga attachment. Ang pinakamasakit sa lahat, sworn statements, mga testimonya. Mula kay Aling Martha, ang kapitbahay na lagi niyang binibigyan ng ulam. Mula kay Mang Tony, ang tricycle driver na suki niya. Ang kanilang mga pangalan at pirma ay naroon sa ilalim ng mga salaysay na naglalarawan sa kanya bilang isang inang pabaya, isang babaeng sumisigaw at nagwawala ng walang dahilan. Paano? Paano nila nagawa ito? Binayaran ba sila? Tinakot? O nilinlang? Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig. Ang mga papel ay kumalat sa paligid niya. Ang kanyang isip ay sumisigaw, pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay napadako sa pader. Nakadikit doon ang isang drawing ni Marco. Ginawa nito noong nakaraang linggo. Isang bahay na kulay dilaw, may araw na nakangiti, at 3 stick figures na magkakahawak kamay. Siya si Ricardo at si Marco. Isang pamilyang masaya, isang kasinungalingan. Kinuha niya ang drawing, hinaplos niya ang magaspang na papel, ang mga guhit ng Crayola na nag-iwan ng bakas sa kanyang mga daliri. Ito ang mundong gusto nilang sirain. Ito ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya na gusto nilang agawin. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nagliwanag ang screen. Ricardo. Sa una, hindi niya ito pinansin. Ngunit nagpatuloy ito sa pagtunog, paulit-ulit, na parang isang alarmang hindi mapatay. Sa huli, sinagot niya, "Anong kailangan mo?" Sabi niya. Ang boses ay basag at mahina. Walang emosyon sa kabilang linya. "Nakuha mo na ba ang sulat?" Hindi siya sumagot. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. "Sumuko ka na lang, Lucia." Ang boses ni Ricardo ay malamig, kalkulado, at walang bakas ng pagsisisi. Para hindi na masaktan si Marco, at ibinaba na nito ang telepono. Iniwan si Lucia sa sahig, sa gitna ng mga papel na kumakatawan sa pagwasak sa kanya. Yakap-yakap ang drawing ng isang pamilyang hindi na kailanman mabubuo.
Ginamit ni Ricardo ang kanilang anak, ang sarili niyang anak, bilang huling patalim na isinaksak sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lucia ang tunay na kahulugan ng kawalan ng pag-asa. Siya ay nasa loob ng isang pader na walang pinto, walang bintana, at walang kahit isang siwang ng liwanag. Ang mga sumunod na araw ay malabo. Para kay Lucia, ang kanyang katawan ay gumagalaw na parang isang makina. Gigising siya, maliligo, magbibihis, at papasok sa eskwelahan. Nginingitian niya ang mga estudyante, nagsusulat sa pisara, at nagtuturo tungkol sa mga bayani at panitikan, habang ang sarili niyang kwento ay unti-unting winawasak. Manhid, iyon ang salita. Manhid na siya sa mga tingin at bulungan. Ang lason ng hiya ay kumalat na ng husto sa kanyang sistema, kaya't naging bahagi na ito ng kanyang paghinga. Wala na siyang nararamdaman, kundi isang mabigat at walang katapusang pagod. Tanghalian, ang oras na pinakaiiwasan niya. Ito ang oras kung saan ang lahat ay nagkukumpol, nagtatawanan, nagbabahagian ng kwento. Kaya't dinadala niya ang kanyang baon sa isang bakanteng classroom o minsan ay hindi na lang kumakain. Ngunit sa araw na yon ang pagod ay tila mas matindi. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Naupo siya sa isang maliit na mesa sa pinakasulok ng karinderya ni Aling Nene. Umaasang magiging invisible siya sa lahat. Niyuko niya ang kanyang ulo. Tinititigan ang mga bitak sa lumang lamesa. Ninanais na sana ay lamunin na lang siya ng lupa. Hindi siya nag-order. Wala siyang ganang kumain. Ang pakiramdam ng pagkain sa kanyang lalamunan ay parang mga bubog. Ilang sandali pa, isang anino ang tumabon sa kanyang mesa. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Si Aling Nene. Walang salitang sinabi ang matanda. Maingat nitong inilapag sa harap ni Lucia ang isang plato ng mainit na pansit. Ang usok nito ay may dalang amoy na pamilyar at nakakaginhawa. Sumunod ay isang tasa ng bagong timplang kape. Tumingin si Lucia sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ngumiti si Aling Nene. Isang ngiting malungkot ngunit puno ng pag-unawa. Hinawakan nito sandali ang balikat ni Lucia. Ang kanyang kamay ay kulubot at mainit. Kain ka, Ma'am Lucia, sabi nito sa mahinang boses na para bang isang sikreto na para lang sa kanilang dalawa. Mahaba pa ang laban. Kailangan mo ng lakas. Ang simpleng mga salitang iyon, mahaba pa ang laban, ay tumagos sa pader ng pagkamanhid na itinayo ni Lucia sa paligid ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming araw na may isang taong hindi siya hinusgahan, hindi siya kinwestiyon, kundi kinilala ang sakit na kanyang pinagdadaanan. Isang mainit na likido ang biglang namuo sa kanyang mga mata. Yumuko siyang muli, hindi dahil sa hiya, kundi para itago ang mga luhang hindi niya na mapigilan. Isang butil, dalawa, hanggang sa pumatak na ito sa ibabaw ng pansit. Hindi umalis si Aling Nene. Nanatili lang itong nakatayo sa tabi niya, isang tahimik na bantay. Nanginginig ang kamay ni Lucia nang abutin niya ang tinidor. Kumuha siya ng kaunting pansit, isinubo niya. Ang init ay kumalat sa kanyang bibig, pababa sa kanyang lalamunan, na parang isang yakap mula sa loob. Kumain siya ng dahan-dahan. Bawat subo ay isang pag-amin na kailangan niyang mabuhay. Bawat subo ay isang maliit na paghihimagsik laban sa kadiliman. Nang maubos niya ang pagkain at mainom ang kape, tumayo si Lucia. May kaunting kulay na sa kanyang mga pisngi. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kasing bigat ng dati. Salamat po, Aling Nene, sabi niya. Ang boses ay paos. Magkano po lahat? Umiling ang matanda. Wala yon. Sa susunod ka na magbayad kapag maayos na ang lahat. Tumango si Lucia. Habang naghahanda siyang umalis, muling nagsalita si Aling Nene. Ma'am Lucia,
Sandali, may kinuha ang matanda mula sa bulsa ng kanyang bestida. Isang maliit at lukot na piraso ng papel. Inabot niya ito kay Lucia. Baka kailangan mo ng matinong kausap, sabi ni Aling Nene. Ang kanyang mga mata ay seryoso na ngayon. Tinanggap ni Lucia ang papel. Binuklat niya ito. Nakasulat dito, sa simple at malinaw na pagkakasulat, ay isang pangalan at isang numero ng telepono. Nathan. Ilang araw na nakatago sa pitaka ni Lucia ang lukot na piraso ng papel. Bawat gabi, tinititigan niya ito. Ang pangalang Nathan at ang mga numerong kasunod nito. Isang posibleng tulay o isang bangin na naman kaya. Napaso na siya. Ang pagtitiwala ay isang salitang banyaga na ngayon sa kanyang bokabularyo. Paano kung isa rin itong patibong? Paano kung kakilala pala ito ni Ricardo? O baka naman kaawaan lang siya nito at iyon ang huling bagay na kailangan niya. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay patuloy na naroon at ang mga salita ni Aling Nene ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Baka kailangan mo ng matinong kausap. Isang hapon, pagkatapos ng klase, habang nakaupo sa kanyang maliit na kwarto, kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang numero. Huminga siya ng malalim at pinindot ang call button bago pa man niya mabago ang kanyang isip. Nag-ring ito ng 2 beses. Hello? Isang boses ng lalaki, kalmado at malinaw. Hello? Panimula ni Lucia, biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Si Nathan po ba ito? Speaking. Sino po sila? Ako si Lucia. Lucia Santos. Kaibigan ako. Binigay ni Aling Nene ang numero mo. Isang saglit na katahimikan. Si Ma'am Lucia. Oo, nabanggit ka niya sa akin. Kumusta ka? Ang simpleng tanong na, kumusta ka? Ay biglang nagpabigat sa kanyang puso. Walang sino man ang nagtanong sa kanya niyan nang may totoong pag-aalala sa loob ng mahabang panahon. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit na coffee shop malapit sa eskwelahan, isang lugar na hindi gaanong matao. Pagdating ni Lucia, naroon na si Nathan, nakaupo sa isang mesa sa sulok. Hindi na niya ito masyadong matandaan mula sa kanilang high school days, pero ang mga mata nito ay pamilyar, mabait at hindi mapanghusga. Lucia, sabi nito, tumayo para salubungin siya. Salamat sa pagpunta. Umupo si Lucia, ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng mesa. Nagsimula ang kanilang usapan sa mga formalidad, trabaho, buhay, mga lumang alaala. Ngunit sa bawat minutong lumilipas, nararamdaman ni Lucia ang pagiging kalmado ni Nathan. Hindi ito nagmamadali, hindi ito nang uusisa, nakikinig lang ito. Hanggang sa hindi na niya napigilan, nagsimula siyang magkwento. Sa una, pautal-utal, tungkol sa pagbabago ni Ricardo. Pagkatapos, tungkol sa mga hinala niya. At nang banggitin niya ang pangalan ni Isabel, isang bahagyang pagkunot ng noo ang nakita niya kay Nathan. Isabel. Ulit nito. Taga dito ba siya dati? Oo, sa pagkakaalala ko. Sagot ni Lucia. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtataboy, ang pagtalikod ng kanyang ate, ang mga bulungan sa eskwelahan, ang email, ang sulat mula sa abogado. Habang nagsasalita siya, ang pader na itinayo niya ay unti-unting gumuho. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Ang mga luha na akala niya ay naubos na ay muling namuo. Kumuha siya ng tissue sa kanyang bag pero naunahan siya ni Nathan. Dahan-dahan, itinulak nito ang tissue holder na nasa gitna ng mesa palapit sa kanya. Isang simpleng kilos pero para kay Lucia, iyon ay isang malaking bagay. Hindi siya nito hinawakan. Hindi siya nito sinabihan na, tahan na. Binigyan siya nito ng espasyo para umiyak. Nang sa wakas, ay humupa ang kanyang mga hikbi. Isang pakiramdam ng gaan ang kanyang naramdaman. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan
ay tila nabawasan kahit kaunti. Salamat sa pakikinig, sabi niya. Ang boses ay paos. Tumangulang si Nathan. Walang dapat ipagpasalamat. Pero Lucia, tumingin ito sa kanya ng diretso. Ang mga mata ay seryoso. Hindi ako abogado, pero alam kong may mali sa kwento, lalo na sa mental health assessment na yan. Ang kanyang mga salita ay may bigat, may katiyakan. Huwag kang gagawa ng kahit ano hanggat hindi tayo sigurado. Dagdag pa nito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lucia na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Hindi siya nito inalok ng mga solusyon o mga pangakong walang laman. Ang ibinigay nito ay isang bagay na mas mahalaga, paniniwala. Umalis si Lucia sa coffee shop na yon na may dalang hindi lang pag-asa, kundi isang bagong determinasyon. Ang laban ay mahaba pa, tulad ng sabi ni Aling Nene. Pero ngayon, alam niyang mayroon na siyang isang kakampi. Ang mga salita ni Nathan ay nag-iwan ng marka sa isip ni Lucia. Alam kong may mali sa kwento. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nababaliw. Hindi niya imahinasyon ang lahat. Mayroong isang pattern, isang disenyo sa lahat ng nangyayari. Kailangan lang niyang hanapin ang mga piraso. Sa pag-uudyok ni Nathan na maghanap ng anumang bagay na hindi tama, napilitan si Lucia na gawin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Ang harapin ang mga labi ng kanyang nakaraan. Sa sulok ng kanyang inuupahang kwarto ay naroon ang 3 kahon na may markang MD gamit ni Ricardo. Mga damit, libro, at iba pang personal na gamit na ipinadala nito sa kanya makalipas ang 1 linggo. Hindi pa niya binubuksan ang mga ito. Ang bawat kahon ay parang isang ataul na naglalaman ng mga alaala ng buhay na inagaw sa kanya. Ngunit ngayon, mayroon na siyang dahilan. Huminga siya ng malalim at binuksan ang isa. Amoy ng lumang papel at ng pabango ni Ricardo ang sumalubong sa kanya. Isang matalim na kirot ang tumusok sa kanyang puso, ngunit ipinagpatuloy niya. Sa ilalim ng mga lumang damit at libro, nakita niya ito. Ang kahon ng alaala. Isang simpleng kahon na gawa sa kahoy, ang lalagyan nila ng mga tiket sa sine, mga tuyong bulaklak, at mga liham ng pag-ibig mula pa noong sila'y nasa kolehiyo. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ito. Ang nakaraan ay bumuhos na parang isang alon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naghahanap ng mga masasayang alaala. Naghahanap siya ng mga sagot. Kinuha niya ang isang makapal at luma ng album, ang kanilang high school yearbook. Binuklat niya ang mga pahina, ang mga makikinis na litrato ay nagpapakita ng mga mukhang mas bata at walang muwang. At doon, sa isang pahina, nakita niya ang isang litrato na halos nakalimutan na niya. Ang litrato niya habang tumatanggap ng Academic Excellence Award. Nakangiti siya, bata pa, puno ng pangarap. Ngunit hindi ang sarili niya ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa likuran, sa gilid ng entablado, nakatayo ang isang mas batang bersyon ni Isabel. Nakatingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, ngayon lang napansin ni Lucia ay hindi ngiti ng paghanga, kundi ng inggit. Isang tingin na nagsasabing, sana ako yan. Biglang may bumalik sa alaala ni Lucia. Isang eksena mula sa nakaraan. Isang mahirap na pagsusulit sa chemistry. Si Isabel, nakaupo sa likuran. At ang maliit na piraso ng papel, isang kodigo na nahulog mula sa manggas nito. Siya, si Lucia, bilang hall monitor, ang nakakita. At ginawa niya ang tama. Ipinagbigay alam niya ito sa kanilang guro. Si Isabel ay nasuspinde ng 1 linggo. Iyon pala, ang galit nito sa kanya ay hindi bago. Ito ay isang sugat na matagal nang nakabukas, naghihintay lang ng tamang panahon para muling dumugo. Dahil sa bagong kaalamang ito, mas naging determinado si Lucia. Hindi na ito tungkol sa isang simpleng pagtataksil. Ito ay isang paghihiganti. Muli niyang hinalungkat ang kahon, hindi na may kalungkutan, kundi may layunin.
Sa ilalim ng mga liham, may isang folder ng mga lumang dokumento ng negosyo ni Ricardo. Aalisin na sana niya ito nang may maramdaman siyang isang papel na nakasuksok sa loob. Hindi ito sulat. Isa itong resibo mula sa isang pribadong klinika na tinatawag na Mindframe Psychological Services. Ang pangalan ng pasyente, Isabel Cruz. Ang serbisyong binayaran, Comprehensive Psychological Profiling, at ang PETSA. Ang PETSA ang siyang nagpatigil sa paghinga ni Lucia. Isang buwan bago siya pinalayas ni Ricardo sa kanilang bahay. Pinagtagpi-tagipin niya ang lahat. Ang email mula sa eskwelahan na nag-uutos sa kanya na sumailalim sa isang mental health assessment. Ang mga salita ni Ricardo sa pinto. Kung anong klaseng ina ka talaga. Ang petisyon sa korte na nagsasabing siya ay psychologically unstable. Hindi ito biglaan. Hindi ito dahil sa isang simpleng away. Ito ay isang plano, isang bitag. At matagal na nila itong inihanda para sa akin. Ang school fiesta ay isang pagsabog ng kulay at ingay. May mga banderitas na nakasabit sa bawat puno, musika mula sa mga speaker, at amoy ng inihaw na barbecue sa hangin. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, ang mga magulang ay nagtatawanan. Dati, ito ang paboritong araw ni Lucia sa buong school year. Ngayon, para itong isang entablado, para sa isang masakit na dula. Hindi siya pumunta doon para makifiesta. May misyon siya. Sa kanyang bag, nakatago ang resibo mula sa Mindframe. Ito ang kanyang baluti at kanyang espada. Mula sa malayo, natanaw niya si Isabel. Nakatayo ito malapit sa food booth. Kausap ang ilang miyembro ng Parent-Teacher Association. Perpekto ang kanyang pagkilos. Ang kanyang tawa ay mahinhin. Ang bawat galaw niya ay charming. Siya ang larawan ng isang ina at isang mamamayan na dapat tularan. Isang kasinungalingan. Ang puso ni Lucia ay kumakaripas sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga paa ay matatag na humakbang palapit. Bawat hakbang ay isang pag-angkin muli sa kanyang lakas. Huminto siya sa likuran ni Isabel at naghintay. Nang matapos makipag-usap si Isabel at lumingon ito, bahagya itong nagulat nang makita si Lucia. Ngunit mabilis itong nakabawi, isang perpektong ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Ma'am Lucia, nandito ka pala. I'm so glad you could join us. Hindi ko ito papalampasin. Sagot ni Lucia. Ang kanyang boses ay kalmado. Mas kalmado kaysa sa inaasahan niya. That's the spirit, sabi ni Isabel na para bang kinakausap ang isang bata. It's good to see you trying to be normal again. Ang salitang normal ay isang patutsada, ngunit hindi na ito tatalab kay Lucia. May gusto lang sana akong itanong sa'yo, Isabel. Diretsong sabi ni Lucia. Hindi na pinahaba pa ang pagkukunwari. Oh? Itinaas ni Isabel ang isang kilay. Ang kanyang ngiti ay nagsimulang maging matalim. Ano yon? Kilala mo ba ang isang klinik na tinatawag na Mindframe Psychological Services? Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ito ni Lucia. Isang bahagyang panginginig sa ngiti ni Isabel. Isang mabilis na kislap ng gulat o takot sa kanyang mga mata bago ito muling natakpan ng pagkukunwari. Ang maskara ay nagkaroon ng lamat. I'm not familiar with it. Mabilis na sagot ni Isabel, umiiwas ng tingin. Why do you ask? Dahil may nakita akong resibo para sa kanilang services. Pagpapatuloy ni Lucia, ang kanyang tingin ay nakatutok, hindi bumibitaw. Para sa isang comprehensive psychological profiling, nakapangalan sa'yo. Ang nangiti ni Isabel ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ito ng isang malamig na pagtitig. Ang ingay ng fiesta sa kanilang paligid ay tila nawala. Silang dalawa na lang ang nasa mundo. You've been busy, sabi ni Isabel. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Hindi ba dapat ay naghahanda ka para sa iyong assessment? O naghahanda ako, sagot ni Lucia.
Naghahanda ako para sa maraming bagay. Isang tawang mapakla ang kumawala kay Isabel. Lumapit ito ng bahagya kay Lucia. A good teacher should know when she has lost, Ma'am Lucia. Bulong nito, ang bawat salita ay may kamandag. For the sake of the children. Ang paggamit nito sa mga bata bilang isang sandata ay nagpaalab sa galit sa puso ni Lucia. Ngunit hindi niya ito ipinakita. Tumayo lang siya roon matatag. Alam na niya ang kailangan niyang malaman. Ang babaeng nasa harap niya ang arkitekto ng kanyang impyerno. Tumalikod si Lucia. Tapos na ang usapan. Habang papalayo siya, naririnig niya ang huling salita ni Isabel. Sinabi nito ng sapat na lakas para marinig niya. Sayang. You used to be his everything. Huminto si Lucia. Ngayon, you're just a liability. Ang salitang liability ay umalingaw-ngaw sa isip ni Lucia habang mabilis siyang naglalakad palayo sa maingay na fiesta. Isang ganang, iyon na lang pala ang tingin sa kanya ni Ricardo. Ang 15 taon ng pagsasama, ang mga sakripisyo, ang pag-ibig, lahat ay nabura at napalitan ng isang salitang kasing lamig ng bakal. Hindi siya umuwi. Ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa iisang lugar kung saan alam niyang may makikinig. Ang coffee shop. Nagpadala siya ng isang maikling text kay Nathan. Kailangan kitang makausap. Agad. Pagdating niya, naroon na si Nathan, naghihintay. Nang makita nito ang determinasyon at galit sa mga mata ni Lucia, alam niyang may nagbago. Inilapag ni Lucia ang resibo sa mesa. Tama ka, Nathan. May mali sa kwento. Ikinuwento niya ang buong pangyayari sa fiesta, ang pagkukunwari ni Isabel, ang pag-amin nito sa pamamagitan ng pananahimik, at ang huling salita nito na tumatak sa kanya. Kinuha ni Nathan ang resibo at tinitigan itong mabuti. Bilang isang doktor na may kaalaman sa psikolohiya, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pag-aalala tungo sa isang malamig na galit. This isn't just a simple consultation, Lucia. Sabi niya, ang boses ay seryoso. Ang psychological profiling, lalo na kung ginawa ng walang pahintulot mo, ay isang maruming taktika. Kinukuha nila ang lahat ng impormasyon tungkol sa'yo, ang mga kahinaan mo, ang mga kinatatakutan mo, para gumawa ng isang pekeng naratibo. Isang kwento na magmumukha kang unstable. Hindi ito medical procedure. Ito ay sandata. Ang paliwanag ni Nathan ay nagbigay ng pangalan sa halimaw na kanyang kinakalaban. Hindi na ito isang multo ng pagdududa. Ito ay isang konkretong plano. Isang krimen. Kailangan mo ng higit pa sa isang kaibigan, Lucia. Sabi ni Nathan, tinitigan siya ng diretso sa mata. Kailangan mo ng abogado. Isang taong sanay sa ganitong klase ng psychological warfare sa family court. Kinuha ni Nathan ang kanyang telepono. Pagkatapos ng isang maikling tawag, bumaling siya kay Lucia. May kilala ako. Handa siyang makipagkita sa iyo ngayon din. Ang opisina ni Attorney Carmela Ramirez ay maliit, ngunit malinis at organisado. Siya ay isang babaeng nasa mga 40, matalim ang mga mata, at may aurang hindi basta-basta matitinag. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Sige, Mrs. Santos, simulan mo sa umpisa. Sa pangalawang pagkakataon, isinalaysay ni Lucia ang lahat. Ngunit ngayon, hindi na nanginginig ang kanyang boses. Mayroon ng bigat at determinasyon sa bawat salita. Nakikinig lang si Attorney Ramirez. Paminsan-minsan ay tumatango. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa bawat bagong detalye ng kawalang katarungan. Nang matapos si Lucia, kinuha ng abogada ang resibo at tiningnan ito. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa silid. Pagkatapos, tiningnan ni Attorney Ramirez si Lucia. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang ngiting palaban. Hindi tayo lalaban para manalo lang, Mrs. Santos. Sabi nito,
Ang bawat salita ay may bigat at pangako. Lalaban tayo para bawiin ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Isang pakiramdam ng pag-asa, isang tunay at makapangyarihang pag-asa, ang bumuhos sa puso ni Lucia. Hindi na siya isang biktimang nag-iisa. Mayroon na siyang mga kakampi. Mayroon na siyang mga sandata. So ano ang unang hakbang natin? Tanong ni Lucia. Hindi natin tatanggihan ang mental health assessment. Sagot ni Attorney Ramirez na ikinagulat ni Lucia. Mas gagawin natin itong pabor sa atin. Tumingin ang abogada kay Lucia. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa talino ng isang estratehista. Maghahain tayo ng sarili nating mosyon. Hihilingin natin sa korte ng isang independent psychological evaluation para sa iyong dalawa. Ikaw at si Ricardo. Titingnan natin kung sino talaga ang may problema. Ang mosyon ni Atty. Ramirez ay parang bomba na sumabog sa mundo ni Ricardo. Hindi niya inasahan. Ang balita ay kumalat din sa pamilya, lalo na kay Tita Lorna na lalong nagpaalab sa kanyang galit. Hindi na nagtagal, muling nagpakita si Tita Lorna sa inuupahang kwarto ni Lucia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na may dalang pagkain o pambungad na, "Kumusta?" Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ano tong naririnig ko, Lucia? Bungad nito. Halos hindi pa nakakapasok sa loob ng kwarto. Totoo bang ipinapa-mental check-up mo si Ricardo? Nakaharap si Lucia sa salamin, nag-aayos ng buhok. Ngayon, hindi na siya nagtatago. Hinarap niya ang kanyang ate. Ate, hindi ko po siya ipinapa-mental check-up. Humiling lang po kami ng independent evaluation para malaman kung sino talaga ang may problema. Kung sino ang may problema? Ikaw! Ikaw ang problema! Sigaw ni Tita Lorna, halos maubusan ng hininga. Paano mo nagawa yan? Sa dami ng tulong ni Ricardo sa atin, utang na loob, Lucia, ang salitang iyon. Utang na loob, parang isang lumang sugat na paulit-ulit na dinudurog. Ngunit ngayon, may iba na. Hindi na ito tatalab sa kanya. Utang na loob? Tanong ni Lucia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ang utang na loob ba ay lisensya para ipagtaksil ang asawa at pagkatapos ay agawin ang anak? Hindi mo naiintindihan. Umiiyak na, sabi ni Tita Lorna. May pamilya tayo, Lucia. May pangalan tayong inaalagaan. Kung may mangyaring masama kay Ricardo, paano na ang mga benepisyo niya sa atin? Paano na ang pagiging breadwinner niya sa'yo? Ang benepisyo? Nalungkot si Lucia sa narinig. Ang benepisyo ba, ate, ang mas mahalaga kaysa sa pagkatao ko? Kaysa sa kinabukasan ng anak ko? Lumapit si Tita Lorna. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaawa o pagmamanipula. Patawarin mo na lang siya, Lucia. Pakiusap. Para sa pamilya. Para sa atin. Pinikit ni Lucia ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang sakit ng pagtatalo sa kanyang sariling dugo. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw sa kanya ang kanyang pinipili. Salamat sa lahat, tita, sabi ni Lucia, dinitatagan ang kanyang loob. Pero tapos na po ang panahon na kailangan kong bayaran ng utang na loob na hindi naman ako ang gumawa. Hindi na po yon utang na loob. Pilit na po yon. Naiwang nakatayo si Tita Lorna, ang kanyang muka ay namumutla. Hindi nito inasahan ang ganitong katatagan mula kay Lucia. Ang kanyang kapangyarihan sa pagmamanipula ay biglang naglaho. Hindi ka namin intindihin, Lucia. Pabulong na sabi ni Tita Lorna na para bang sinisisi ang kapatid. Hindi mo iniisip ang sinasabi mo. Iniisip ko po, ate, sagot ni Lucia. Higit kailanman. Tumalikod si Lucia at kinuha ang kanyang bag. Wala na siyang balak na pahabain pa ang usapan. Ang desisyon ay malinaw. Ang ranhura ay naitatag. Habang papalabas si Lucia ng pinto, narinig niya ang boses ng kanyang ate. Halos hindi na marinig. May ibinilin siya sa akin. Isang bagay na hindi mo dapat malaman. Tumigil si Lucia. Hindi niya nilingon ang kanyang ate.
Ang mga salita ay nagbitin sa hangin, isang bagong misteryo. Ngunit hindi na siya natakot. Ang pag-alis sa bahay ng kanyang ate ay hindi isang pagtakas, kundi isang paglaya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lucia ang kapayapaan na kaakibat ng pagiging totoo sa kanyang sarili. Ang pagputol sa tanikala ng utang na loob ay hindi lamang nakalaya sa kanya, kundi nagbigay din sa kanya ng isang bagong uri ng lakas. Ang courtroom ay puno ng tensyon. Ang bawat pagbulong, bawat galaw, ay tila amplified. Nakaupo si Lucia sa tabi ni Attorney Ramirez. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sa kabilang panig, naroon si Ricardo. Mukhang iritado, ngunit mayabang pa rin, sa tabi ng kanyang sariling abogado. Sa likod niya, nakaupo si Isabel. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos ngumingiti. Isang ganap na pagkukunwari. Nagsimula ang paglilitis. Ipinresenta ng abogado ni Ricardo ang kanilang mga ebidensya. Ang mga testimonya mula sa mga kapitbahay, ang mga email mula sa paaralan tungkol sa evaluation. Ngunit si Lucia ay hindi na natatakot. Alam niya ang totoo. Nang tumayo si Attorney Ramirez, ang kanyang presensya ay napuno ang silid. Matalim ang bawat tanong niya. Kalkulado ang bawat galaw. Una, tinawag niya ang psychiatrist na nagsagawa ng independent psychological evaluation sa parehong Lucia at Ricardo, alinsunod sa mosyon ng kanilang panig. Ang testimonya ng doktor ay nagbigay ng shock sa korte. Base sa aking komprehensibong pagtatasa, sabi ng psychiatrist, si Mrs. Lucia Santos ay nasa perpektong kalusugan ng pag-iisip. Walang bakas ng instability o anumang psychological disorder. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Tumingin si Isabel kay Ricardo. Ang kanyang nangngiti ay biglang nawala. Sa kabilang banda, patuloy ng doktor, may mga indikasyon si Mr. Ricardo Santos ng narcissistic personality disorder na kinabibilangan ng labis na pagpapahalaga sa sarili, kakulangan ng empatiya at manipulatibong pag-uugali. Nagulantang ang lahat. Ang mukha ni Ricardo ay namutla. Pagkatapos ay dumating ang mind frame resibo. Ipinresinta ito ni Attorney Ramirez bilang ebidensya ng premeditated plan na siraan si Lucia. Ang testimonya ni Nathan bilang isang doktor ay nagpaliwanag kung paano ginagamit ang psychological profiling bilang sandata. Ito ay hindi lamang isang pagtatangka na sirain ang isang tao. Sabi ni Nathan sa testimonya niya, ito ay isang sadyang pagtatangka na gamitin ang kanilang mga kahinaan para manipulahin ang sistema ng hustisya at makamit ang personal na agenda. Nang tawagin si Isabel sa witness stand, ang kanyang composure ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng matatalim na tanong ni Attorney Ramirez. Ang kanyang mga sagot ay naging mailap. Ang kanyang mga mata ay lumilipad. Ang kanyang pagtanggi ay naging desperado. Ngunit ang pinakamalaking twist ay hindi nagmula sa isa sa kanilang mga testigo. Habang nagpapatuloy ang cross-examination ni Isabel, isang bailiff ang lumapit kay Attorney Ramirez. May ibinigay itong isang maliit na sobre. Binuklat ito ng abogada at sa loob may isang USB drive. Ang mga mata ni Attorney Ramirez ay kumislap. Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Mayroon po kaming bagong ebidensya, isang anonymous tip. Ipinakita ang nilalaman ng USB drive sa screen sa loob ng korte. Ito ay mga bank statement, mga detalye ng transaksyon, at isang serye ng mga email na nagpapakita na si Ricardo, sa ilalim ng pagkukunwari ng pamamahala ng joint investment sa Isabel, ay sistematikong nag-o-overcharge sa kanya at ibinubulsa ang malaking halaga ng pera. Ito ay hindi lamang pagtataksil sa kasal, kundi pagtataksil sa negosyo. Panloloko. Isang matalim na tunog ang narinig mula kay Isabel. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay namumutla, at tinitigan si Ricardo. Hindi na may pag-ibig o galit, kundi ng purong pagkamuhi. Doon na naintindihan ni Lucia.
Ito ang ibinili ni Ricardo kay Tita Lorna. Ang lihim na hindi niya dapat malaman. Hindi lamang ito tungkol sa utang na loob. Ito ay tungkol sa pagnanakaw. I object, Your Honor. Sigaw ng abogado ni Ricardo. This is irrelevant. Irrelevant? Sagot ni Attorney Ramirez, isang ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Your Honor, ipinapakita nito ang tunay na motibo ni Mr. Santos. Hindi lamang ang pag-agaw sa anak, kundi pati na rin ang pagtakas sa kanyang mga pandaraya. At ang credibility ng kanilang pangunahing testigo, si Miss Cruz, ay lubhang na kompromiso. Isa siyang biktima ng kanyang sariling kasintahan. Bumalik ang tingin ni Isabel kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay parang apoy. Naramdaman ni Lucia ang isang kakaibang pagtatapos. Hindi siya ang nanalo. Ang katotohanan ang nanalo. Isang matalim na tunog ng gavel ang nagpatigil sa lahat. Ang hukom ay tumingin sa lahat ng panig ng silid. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sa liwanag ng mga bagong ebidensya, sabi ng hukom, hindi na maipagpapatuloy ang kasong ito sa ganitong paraan. Ang korte ay magpapatuloy sa pagdedesisyon. Ipinagpaliban muna ang session na ito. Ngunit bago pa man makatayo ang lahat, muling nagsalita ang abogado ni Ricardo, tila desperado na ngayon. Your Honor, may isa pa po kaming testigo ang magpapatunay sa tunay na pagkatao ni Lucia. Kasabay ng kanyang salita, bumukas ang pinto ng courtroom. Lahat ng mata sa courtroom ay napako sa bumukas na pinto. Ang pag-asa ay nababalutan ng takot. Sino ang huling testigo na ito? Sino ang gagamitin ni Ricardo para muling yurakan ang kanyang pangalan? Pumasok ang isang babae, matangkad, may dignidad. Ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang damit ay profesional. Nang makilala siya ni Lucia, bahagya siyang napasinghap. Si Mrs. De Leon, ang prinsipal ng kanilang eskwelahan. Ang mga bulungan ay kumalat sa silid. Tiningnan ni Lucia ang kanyang abogado, si Attorney Ramirez, na tila nagtatanong. Ngunit kalmado lang ang abogada, tila may alam. Tinawag ng abogado ni Ricardo si Mrs. De Leon sa witness stand. Umupo ang prinsipal. Ang kanyang mukha ay kalmado. Mrs. De Leon, simula ng abogado. Nandito po kayo para patunayan na si Mrs. Lucia Santos ay hindi karapat-dapat na maging ina. Tama po ba? Tumitig si Mrs. De Leon sa abogado. Isang saglit ng katahimikan. Lahat ay naghihintay. Hindi po, sagot ng prinsipal. Malinaw at matatag ang boses. Nagulantang ang lahat, lalo na ang abogado ni Ricardo at si Ricardo mismo. Isang bulungan ang muling kumalat. Si Isabel ay nagulat din. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pero Mrs. De Leon, patuloy ng abogado, halatang naguguluhan. Hindi po ba't nagkaroon kayo ng concern sa mental health ni Mrs. Santos? Hindi po ba't nagkaroon ng report tungkol sa kanya? Nagkaroon po, sagot ng principal. At ang report na yon ay nagmula kay Miss Isabel Cruz. Si Miss Cruz po ay ilang beses na lumapit sa akin. Sinisiraan si Mrs. Santos. Sinabi niya na unstable si Mrs. Santos at kailangan itong alisin sa kanyang posisyon. Naglabas ng isang file si Mrs. De Leon. Ito po ang mga kopya ng aming mga internal report. Sa simula, pinakinggan ko siya. Ngunit nang magsimula na, si Miss Cruz na mag-offer ng donasyon sa paaralan, may naramdaman akong mali. Tumingin si Mrs. De Leon kay Isabel na ngayon ay halos nanginginig sa kinauupuan niya. Tinangka niya akong suhulan, sabi ng principal, para lang masira ang reputasyon ni Mrs. Santos. Pero imbis na sumunod ako, nag-imbestiga ako. Nagpatuloy si Mrs. De Leon, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Si Mrs. Lucia Santos ay isang mahusay na guro, isang huwaran. Minamahal siya ng kanyang mga estudyante. Responsable siya at propesyonal. At higit sa lahat, siya ay isang inang mahal na mahal ang kanyang anak. Kung may unstable sa kwentong ito,
Hindi po si Mrs. Santos. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa bawat isa. Ang buong courtroom ay tila huminga ng malalim. Sa sandaling iyon, alam ni Lucia na tapos na. Ito na ang katapusan. Ang liwanag ng katotohanan ay tuluyang bumulag sa lahat ng kasinungalingan. Isang matalim na tunog ng gavel ang muling narinig. Ang korte ay nagdedesisyon, sabi ng hukom. Base sa mga ebidensya, sa testimonya ng psychiatrist at sa testimonya ni Mrs. De Leon, ang petition for sole custody ni Mr. Ricardo Santos ay hindi pinagbigyan. Bumagsak si Ricardo sa kanyang upuan, ang kanyang muka ay puno ng pagkatalo. Si Isabelle naman ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kahihiyan. Ang sole custody at guardianship kay Marco Santos ay mananatili kay Mrs. Lucia Santos, patuloy ng hukom. Kasama ang karampatang financial support mula kay Mr. Santos. Napaluha si Lucia, ngunit hindi na ituluhan ng kalungkutan, kundi ng tagumpay. Naramdaman niya ang kamay ni Nathan na pumisil sa kanyang balikat, isang tahimik na pagbati. Makalipas ang ilang araw, nagkita sina Lucia at Ricardo sa isang neutral na lugar, isang huling pag-uusap. Ngayon, wala nang galit, wala nang pagkamuhi. Sana ay masaya ka na, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay walang lakas. Nawala ang lahat sa akin. Tumingin si Lucia sa kanya. Walang pagtatagumpay sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na lungkot. Hindi ako ang nawalan, Rick, sabi niya. Ikaw, walang emosyon, walang pait. Isang simpleng katotohanan. Nawala sa kanya ang pamilyang minahal niya. Nawala sa kanya ang anak na ipinaglaban niya. Nawala sa kanya ang dignidad. At wala siyang sinisisi kundi ang kanyang sarili. Sa pagtalikod ni Lucia, naramdaman niya ang isang bigat na nabuwal mula sa kanyang mga balikat. Ang isang pahina ay natapos na. Ilang linggo ang lumipas. Isang hapon sa parke habang naglalaro si Marco at nakaupo si Lucia sa isang bench, naramdaman niya ang isang anino sa kanyang tabi. Si Nathan, hindi ito nagsalita. Umupo lang ito sa tabi niya, tahimik na pinapanood ang paglalaro ni Marco. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang kalangitan ay nagkukulay kahel at pula. Bumaling si Marco sa kanila. Mommy, is Tito Nathan going to be our friend forever? Nilingon ni Lucia si Nathan. Ang isang ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bahay. Hindi ito kasing laki ng dating tahanan nila. Hindi rin kasing bongga ng mga kasangkapan. Ito ay isang maliit na bahay apartment. Ngunit may mga kurtinang makulay, mga halaman sa bintana, at ang amoy ng bagong lutong tinapay. Ito ang bagong kanlungan ni Lucia at Marco. Isang tahanan na itinayo hindi sa yaman, kundi sa pagmamahal at kapayapaan. Isang Sabado ng umaga, abala si Lucia sa pagtulong kay Marco sa kanyang science project. Isang modelo ng solar system. Ang mga kulay ay kumalat sa mesa. Ang mga bola ng styrofoam ay nakakalat. At ang tawa ni Marco ay pumupuno sa bawat sulok ng silid. Mommy, tingnan mo. Ang Jupiter ko, the biggest. Masayang sabi ni Marco. Ipinapakita ang isang malaking orange na bola. Nginitian ni Lucia ang anak. Ang galing ng anak ko. The best teacher ka talaga, Ma'am Lucia. Ang mga salita ni Marco ay nagpainit sa kanyang puso. Ito ang kanyang gantimpala. Ito ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay ay nagpatuloy. Bumalik siya sa pagtuturo na mas may sigla at dedikasyon ngayon. Ang kanyang mga estudyante ay muling nagtitiwala sa kanya. At ang kanyang mga kasamahan ay tinitingala siya bilang isang simbolo ng katatagan. Si Aling Nene ay madalas na bumibisita, nagdadala ng mga sariwang gulay mula sa probinsya at mga kwento tungkol sa mga pangyayari sa paaralan. Isang hapon, habang naghahanda si Lucia ng hapunan, may kumatok. Si Tita Lorna. Ang kanyang muka ay hindi nagalit, kundi puno ng hiya at pagsisisi. Lucia,
Panimula nito, ang boses ay mahina. Gusto ko lang, gusto ko lang humingi ng tawad. Hinimok ni Lucia ang ate na umupo. Nagkwentuhan sila. Ikinuwento ni Tita Lorna kung paano siya kinontrol at nilinlang ni Ricardo. Kung paano siya kinailangan magsinungaling para matakpan ang kanyang pandaraya. Ang utang na loob ay naging isang piring at ngayon lang niya ito natanggal. Pinapatawad kita ate, sabi ni Lucia. Mahina ang boses. Ang mahalaga ay nandito ka ngayon. Niyakap ni Tita Lorna ang kapatid, umiiyak. Ito ang paghilom ng isang sugat na matagal nang nagdurugo. Ang pamilya ay muling nabuo, hindi perpekto, ngunit mas matatag dahil sa mga pagsubok. Isang araw ng linggo, pagkatapos nilang magsimba, nagkasundo silang tatlo, si Lucia, Marco at Nathan, na mag-lunch sa isang bagong karinderya sa kanto. Ang tawa ni Marco ay pumupuno sa maliit na kainan habang nilalasap niya ang kanyang lechon kawali. Tinitigan ni Lucia si Nathan. Ang kanyang presensya ay naging isang tahimik na lakas sa kanyang buhay. Hindi siya nito pinilit, hindi siya nito minadali. Basta lang siya naroon bilang isang kaibigan, bilang isang suporta. Ngunit sa bawat tingin, sa bawat ngiti, may isang bagong pakiramdam na unti-unting lumalago sa pagitan nila. Pag-uwi nila, pagod ngunit masaya. Nakita ni Lucia si Marco na abala sa isang sulok. Nagdo-drawing, lumapit siya at tiningnan ang ginagawa nito. Isang pader. Pero hindi na yon pader ng kawalan ng pag-asa. Ito ay isang pader na may pintuan. At sa labas ng pintuan, may isang malaking bahay na may hardin. Sa loob ng bahay may dalawang stick figures, isang mommy at isang bata, na masayang naglalaro. At sa labas ng bahay malapit sa pintuan, may isa pang stick figure na nakangiti, na para bang naghihintay na imbitahan papasok. "Sino yan, anak?" tanong ni Lucia. "Si Tito Nathan po," masayang sagot ni Marco. "Sabi ko po sa kanya, he can visit anytime he wants." Natawa si Lucia. Hindi niya napansin ang kislap sa mga mata ni Nathan sa karinderya. Ang paghawak nito sa kanyang kamay ng saglit pagkatapos ng misa. Ang mga maliliit na senyales na hindi niya pinansin dahil abala siya sa paghilom ng kanyang puso. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Nathan. "Pwede ba tayong mag-usap? Hindi bilang magkaibigan lang." Napangiti si Lucia. Isang ngangiting hindi na pinilit, isang ngiting totoo. Ang text message ni Nathan ay nag-iwan ng isang matamis na kaba sa dibdib ni Lucia. Hindi ito isang tanong na madaling sagutin, ngunit isa itong katanungan na matagal na ring naghihintay ng kasagutan sa kanyang puso. Nagkasundo silang magkita sa isang liblib na parke sa ilalim ng isang lumang puno ng mangga. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa paligid nila. "Salamat sa pagpunta," panimula ni Nathan. Ang kanyang boses ay kalmado tulad ng dati, ngunit may bahid ng pag-aalangan. "Ano yang gusto mong pag-usapan?" Diretsong tanong ni Lucia. Kahit alam na niya ang sagot, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Tumingin si Nathan sa malayo, sa mga naglalarong bata. "Lucia, matagal na kitang kilala. Alam kong marami kang pinagdaanan at alam kong hindi pa ganap na gumaling ang lahat ng sugat mo." Huminto siya, huminga ng malalim. "Ayoko namang madaliin ka. Ayoko namang magbigay ng pressures. Pero gusto kong malaman mo na nandito ako. Gusto kong maging bahagi ng bagong simula mo." Umikot ang kanyang tingin pabalik kay Lucia. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at respeto. "Ang pag-ibig, para sa akin, ay hindi pagmamayari, Lucia," sabi niya. "Ito ay pag-aalaga. Pag-aalaga sa kapayapaan mo, pag-aalaga sa kaligayahan ni Marco, at pag-aalaga sa lahat ng pinaghirapan mo para makarating ka sa puntong ito." Ang mga salita ni Nathan ay tumagos sa puso ni Lucia. Hindi ito nagbigay ng mga pangakong magpapawala sa lahat ng sakit niya.
Hindi ito nagpakita ng perpektong mundo. Ang inialok niya ay isang bagay na mas mahalaga, isang pangako ng pag-aalaga, ng pag-unawa, at ng pagrespeto. Alam kong marami pa akong kailangan ayusin, sabi ni Lucia. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Natatakot pa ako. Okay lang yon, sagot ni Nathan. Ngumiti ng bahagya. Hindi mo kailangang maging handa agad. Hindi mo kailangang kalimutan ang lahat ng nangyari. Ang mahalaga ay harapin mo ang bukas ng may pag-asa. Hindi sumagot si Lucia. Sa loob-loob niya naramdaman niya ang isang pamilyar na init na muling kumalat sa kanyang dibdib. Isang init na matagal nang nawala. Isang init na hindi nakakapaso, kundi nagbibigay ng ginhawa at katiyakan. Ito ang kilig, ang matamis na kaba ng isang bagong pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig na ito ay iba, mas matibay, mas totoo, dahil dumaan na ito sa apoy. Tumingin siya kay Nathan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, paghanga, at isang pahiwatig ng isang bagay na mas malalim. Huwag kang mag-alala, Nathan, sabi niya. Hindi na ako magiging liability. Isang tawa ang kumawala kay Nathan. Never ka namang naging liability, Lucia. You are one of the strongest women I know. Hindi niya kailangan ng madamdaming deklarasyon ng pag-ibig. Hindi niya kailangan ng mga matatamis na salita. Ang kanyang mga aksyon, ang kanyang pag-unawa, ang kanyang pagrespeto. Iyon ang lahat. Dahan-dahan, iniunat ni Lucia ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang kamay ni Nathan. Ang init ng palad nito ay lumukob sa kanya. Isang simpleng kilos, isang tahimik na pagtanggap. Sa sandaling iyon, ang araw ay tuluyang lumubog at ang mga bituin ay nagsimulang magpakita sa madilim na kalangitan. Ang nakaraan ay naiwan na. Ang hinaharap ay nagsisimula pa lang. Isang hinaharap na puno ng pangako. Isang hinaharap na hindi perpekto, ngunit puno ng pag-asa at pag-ibig na nararapat sa kanya. Lumipas ang ilang taon. Ang lumang paaralan ay nanatiling matatag, ngunit ang mga pader nito ay saksi sa maraming pagbabago. Sa isang tanggapan na mas malaki na ngayon, may isang babaeng nakatayo sa tabi ng bintana. Tinitigan ang mga estudyanteng masayang naglalaro sa ilalim ng araw. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Ang mga mata ay naglalaman ng mga kwento ng lakas at pag-asa. Si Mrs. Lucia Santos. Ngayon, siya na ang principal. Ang kanyang paglalakbay ay mahaba at puno ng mga sugat, ngunit ang bawat galos ay nag-iwan ng isang aral, isang markang nagpapatunay sa kanyang katatagan. Natuto siyang bumangon, hindi dahil sa galit o paghihiganti, kundi dahil sa pagmamahal sa sarili at sa kanyang anak. Naalala niya pa rin si Ricardo, ngunit hindi na may pait. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Ricardo. Ito ay para sa kanyang sarili, para makalaya siya mula sa tanikala ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi pagtanggap sa mali, kundi pagpili ng kapayapaan kaysa sa puot. Si Ricardo ay nagpatuloy sa kanyang buhay, mas payapa na ngayon, natuto sa kanyang mga pagkakamali. Mayroon pa ring komunikasyon para kay Marco, ngunit iyon ay para lang sa kapakanan ng kanilang anak. Si Marco ay binata na ngayon, isang matalinong estudyante sa kolehiyo, puno ng pangarap. Madalas itong umuuwi sa bahay at ang bawat kwento nito tungkol sa kanyang mga klase at kaibigan ay nagpapuno sa bahay ng saya. Isang hapon, habang abala si Lucia sa kanyang mga papeles, naramdaman niya ang isang yakap mula sa likuran. "Still working, ma'am, principal." Boses ni Nathan, puno ng pagmamahal. Napangiti si Lucia. Humilig siya sa kanyang asawa. Asawa. Isang simpleng kasal, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Isang pagmamahalan na hindi hinabol, kundi dahan-dahang binuo sa pundasyon ng respeto at pag-unawa. "Tapos na to," sabi ni Lucia. Isinara ang kanyang laptop. "Uwi na tayo." Habang magkahawak kamay silang naglalakad palabas ng opisina,
Tumatakbo si Marco papalapit sa kanila. May hawak na isang sariwang bulaklak mula sa hardin ng paaralan. "Mommy, Tito Nathan," sabi ni Marco. Ibinibigay ang bulaklak kay Lucia. "Alam niyo po, yung bagong teacher, si Ma'am Dela Cruz, sabi niya, gusto niya pong maging katulad ninyo, Mommy. Strong and kind." Tumingin si Nathan kay Lucia. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamalaki. "You did it, Ma'am Principal." Ngumiti si Lucia. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang buhay ay magiging ganito. Mula sa dulo ng pagkasira, natagpuan niya ang sarili. Ang kanyang kapayapaan. Ang kanyang pamilya. Ang kwento ni Lucia ay naging isang testamento. Ang pag-ibig ay mas matibay kaysa sa pagtataksil. Ang pagpapatawad ay isang pinto patungo sa kalayaan. At ang lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahina bumagsak, kundi kung gaano siya katatag bumangon at buuin muli ang kanyang sariling mundo. May pag-asa sa bawat pagsubok at mayroong bagong simula sa bawat dulo.